Sa mismong sandali na nagkasalubong ang dalawang sasakyan, medyo lumingon si Jiang at sumilip sa bintana ng kotse para makita kung ano ang nangyayari sa kabila. Sakto namang tumitingin din ang babae mula sa kabilang sasakyan, nakabantay sa galaw ng kotse na minamaneho ni Jiang. Nagtagpo ang kanilang mapanuring mga mata. Dalawang karibal ang nagkaharap. Doon biglang lumitaw ang system interface. May bagong mission. Sa harap ni Jiang ay sumulpot ang system screen. Bagong mission, Villain Nemesis Volume 1. Ang kailangan, resist the invasion. Gantimpala, 50 points. Matapos basahin, medyo nagtataka si Jiang at pabulong na sinabi, labanan ang mga mananakop. Naalala niya agad ang babaeng nakasalubong niya sa highway. Sumilip siya muli sa bintana at nag-isip. Posible kaya na sila yun. Maya-maya pa, nakarating na ang kotse ng bida pabalik sa base. Pagtingala niya sa mataas na observation tower, plano niyang umakyat para suriin ang sitwasyon. Ngayon ay si Shanshan ang nagbabantay. Tinanong siya ni Jiang, may mga estranghero bang dumaan dito kanina? Napansin din ni Shanshan ang kakaibang kilos kanina. Itinuro niya ang direksyon at iniulat, parang may kotse akong nakita, dumaan lang sa malayo. Hindi naman papunta rito. Akala ko nga kayo na yun, pero parang nalito ako. Nagpatuloy siya. Ano bang nangyayari? May mali ba, Jiang? Parang may kakaiba talaga. Biglang nagbago ang mukha ni Jiang. Inutusan niya sina Shengbo at Mr. Li. Tawagin ninyo ang lahat, may mahalaga akong sasabihin. Lumipas ang 30 minuto. Sa lumang suburb factory sa timog na gilid ng lungsod, isang lalaki ang nagtatangkang makakuha ng signal gamit ang walkie-talkie. Paulit-ulit ang beep ng aparato habang pinangungunahan niya ang grupo. Mga survivors, pumunta kayo sa coal factory sa timog. May itinayo kaming lugar para magtipon dito. Kasama sa grupo ang isang binatang nakadilaw na t-shirt. Nakapwesto siya sa hulihan, nagkakamot ng ulo at paikot-ikot ang tingin. Dito na dapat yun, malapit na. Mula sa direksyon, dumating ang isang mamahaling kotse. Excited siyang kumaway ng mataas at sumigaw. May mga survivors, may sasakyan sila. Agad na lumapit ang ilan, pinapahinto ang kotse. Kumalat ang alikabok. Bumaba ang tatlo, ang grupo ng big boss na babae. Pagharap sa mga bagong dating, tinanong niya, narinig niyo ba ang signal sa radyo kaya kayo nandito? Mabilis na tumango ang binatang nakadilaw, oo. Sa panahon ng kaguluhan, iilan at iginagalang ang mga babae. Ang unang napansin ng mga lalaki sa babae ay ang kanyang presensyang may kumpiyansa at porma. Ang maingat na napiling damit at alahas ay kumikislap habang lumalapit siya. Marunong si Rui kung paano gumawa ng impresyon. Sa kalmadong tinig, sinabi niya, sakto ang dating nyo, sumama kayo sa amin. Nagkatinginan ang mga lalaki, halatang interesado. Ang nakadilaw, halatang kinakabahan pero tuwang-tuwa, agad na sumagot, salamat. Grabe, salamat talaga. Dugtong ni Rui, malapit lang. Puno na ang kotse, kaya maglalakad na lang tayo. Masiglang tumango ang leader ng grupo. Pwede, walang problema. Habang naglalakad, palihim na nagkatinginan ang nakadilaw at kasama niya. May iniisip na plano, hindi nila alam, sila ang tunay na wala sa kontrol. Maya-maya pa, dinala sila ni Rui sa isang malaking warehouse. Pinapasok sila sa loob. Namangha ang binatang nakadilaw. Ang laki ng lugar na to. Mula nang bumagsak ang lahat, ngayon lang ulit ako nakakita ng ganito. Napangiti siya, ang ganda. Medyo nahihiya, kinamot niya ang pisngi at sinabing, kailangan ko lang lumabas sandali, may aasikasuhin lang ako. Ngumiti si Rui, hindi na kailangang lumabas. May CR dito sa loob. Ituturo ko sa'yo. Medyo nahiya ang binatang nakadilaw. Salamat. Pagpasok niya sa banyo, mahina ang agos ng ihi niya. Nahihiya pero may kapilyuhan ang ngiti. Sumulyap siya, may nakakalokong titig. Mabilis niyang tinaas ang pantalon pero hindi na ikinabot ang butones. Sa halip, proud niyang ipinakita ang kanyang pulang underwear kay Rui. Nakangisi ng may kapilyuhan, sinabi niya, alam ko ang iniisip mo. Huwag ka nang mahiya. Tahimik lang si Rui, nakatayo, nakapamewang. Dagdag pa niya, malakas si kuya, alam mo ba yon? Biglang isang nakakasindak na sigaw ang maririnig, sinundan ng tunog ng bakal na pumuputol ng laman. Namutla ang binatang nakadilaw, hindi niya inasahan.
Walang emosyon ang mukha ni Rui habang ibinaon ang isang patalim diretsyo sa leeg ng lalaki. Malamig, walang awa, ipinakita niya ang tunay niyang kalupitan. Bumagsak ang ulo ng lalaki, nanlalaki ang mga mata sa gulat, hindi makapaniwala. Sa huling sandali niya, nakatitig siya sa mahahabang binti ni Rui na nakabalot ng fishnet stockings. Wala siyang natanggap kundi ang malamig at mapanglait na tingin nito. Akala mo ba kung sino ka? Pero sa totoo lang, isa ka lang palang walang kwenta. Dumudugo pa ang patalim, pero kalmado siyang lumabas, para bang walang nangyari. Lumapit ang isa niyang tauhan, nakangiti. Boss, tapos na ba? Kalmado at parang walang pakialam, sumagot siya, oo. Kunin niyo rin yung isa sa banyo, ilabas niyo dito. Habang dumaraan sa mga bangkay ng grupo kanina, tumigil siya sandali, tumingin, at nag-utos muli. Tinawag din niya ang dalawa pa niyang kasamahan para sumama sa kanya. Samantala, sa base ni Jiang, tinipon niya ang lahat ng dati nang tumulong sa kanya para pag-usapan ang isang plano. Bihira lang na matawag ang lahat ng sabay-sabay, kaya nagulat ang iba. Nagtanong si Mr. Li, Jiang, tina-target ba tayo? Sino sila? Ipinaliwanag ni Jiang, wala pa tayong alam tungkol sa kalaban, pero mula ngayon, asahan niyo na araw-araw pwede tayong atakihin. Pagkasabi nito, nag-utos siya kina Zhang Qi at Chen Chong, kayo ang sasama sakin mamaya. Lilinisin natin ang abandonadong gusali sa Timog Silangan para makalipat muna doon ang mga refugee. Kung hindi, kapag umatake ang kalaban, para silang mga target na walang laban. Nagpakita rin ng tapang sina Shan Shan at ang matabang lalaki na wala pang pangalan. Dahil hindi sila nabigyan ng tungkulin, sila na mismo ang nagboluntaryo. Sabi ni Shan Shan, Jiang, sasama rin ako. Dagdag ng mataba, ako rin. Pati ang dalawang lalaking nakasuot ng protective gear mula sa team ni Mr. Lee ay nagsabay, sasama rin kami. Sa puntong iyon, maraming iba pa, pati babae at mga bata, ay nagpas siyang tumulong para ipagtanggol ang base. Mabilis na tinaas ng batang anak ni Zhang Shengje ang kamay niya, gusto ko rin sumama. Agad siyang pinagalitan ng kanyang ina. Hoy, bata! Bakit ka nakikisali? Nagulat pati si Ning Wanwan. Medyo natatakot siya, pero dahil sa damdamin ng lahat, nagtaas din siya ng kamay at nagsabi, siguro dapat sumama rin ako. Lubos na naantig si Jiang sa tapang ng lahat. Kaya't malinaw niyang sinabi. Hindi naman sobrang delikado doon. Dito na lang sina Uncle Sheng at Mr. Lee para bantayan ang base. Ang iba, sasama. Mabilis na nabuo ang plano. Pangungunahan ni Jiang ang grupo, kasama ang lahat ng taong nailigtas niya. May dala silang iba't ibang klase ng sandata habang naglalakad papunta sa isang mataas na gusali, parang isang maliit na squad, abala at puno ng enerhiya. Dumating na ang oras para kumilos at harapin ang mga zombie. Si Jiang ang unang umatake, pinaputok ang baril diretsyo sa mga zombie, kudyat para sundan siya ng lahat. Marami ang nakipaglaban gamit ang kutsilyo at baril. Si Chen Chong naman, gamit lang ang sariling kamao, todo bigay sa bawat suntok hanggang bumagsak ang bawat isa. Pagkatapos ng magulong at nakakapagod na labanan, nagkalat sa lupa ang lahat ng bangkay ng zombie. Hingal na hingal ang lahat, ubos ang lakas. Hindi nakalimot si Jiang na kumustahin sila, may nasaktan ba? Sabay-sabay silang sumagot, wala, ayos lang kami. Lumapit si Jiang sa isang bakanting bintana at tumingin pabalik sa base. Doon niya napansin ang usok mula sa kampo ng kalaban. Bumaling siya at maingat na pinaalala, sa mga susunod na araw, siguradong may aatake. Dito muna kayong lahat. Nang marinig ito, isang babae at lalaki na dati nang nailigtas ni Jiang ay nagsalita ng may kumpiyansa, kaya naming lumaban. Tama, pati impyerno kinakaya namin. Kita ang determinasyon nila, pero hinimas muna ni Jiang ang baba niya bago sumagot, sige, kung ganon. Binigyan niya ng utos ang lalaki. Linisin muna ninyo ang lugar na to. Ibibigay ko sa inyo ang handgun at bala mamaya. Kapag umatake ang kalaban, gagamit tayo ng walkie-talkie. Sundin niyo ang mga utos ko. Mariin ang pagkakakuyom ng kamao ng lalaki habang sumasagot, oo, walang problema. Lumipat ang eksena sa kampo ng mga kalaban. Nakapamewang si Rui, nanunood lang habang abala ang kanyang mga tauhan. Kamusta, Big Sister? Tanong ng isa. Lumingon siya saglit, malamig ang tingin.
May isang payat na lalaki sa tabi na nakasuksok ang kamay sa bulsa. Ayos lang ba ang lahat? Sa tabi niya, isang matangkad na lalaking mukhang teenager, mahaba ang buhok, ay biglang bamulong, "Mga tao, kainin natin ang mga tao." Matindi ang titig ni Rui sa kanila. Anong ayos lang? Wasak na ang area ng Bickway Mountain. Mula ngayon, tayo na mismo ang hahanap ng pagkain. Ninas ang payat na lalaki. Ano? Sino ang may kasalanan nito? Bigla namang sumigaw ang matangkad na lalaki sa likod, "Wala nang laman ng tao. Kapag walang karne ng tao, hindi ako masaya." Sinimulan ng painitin ni Big Sister ang galit ng lahat. Sinabi niya na may grupo, galing sila sa silangan. Hindi sila kakaunti. Kinabukasan ng umaga, ilang miyembro ang mangganguna para lipulin at linisin ang mga kalaban. Balik sa base ni Jiang. Sa kanyang pribadong silid, nakabukas ang ilaw at maririnig ang boses niyang nagsasabing, 46 points na ang naipon kong credit. Tignan natin kung may bagong supply box ang system. Lumabas ang system interface sa harap niya. Supply box para sa level 2 awakening powers minus 25 points. Supply box para sa post-apocalyptic cultivators, level 2 minus 15 points. Supply box para sa essential bundle sugar, oil, at protein supplies, level 1 minus 5 points. Manual refresh minus 2 points. Umupo si Jiang sa kama, masayang nag-click para pumili. Sa wakas, may mga bago. Excited niyang binuksan ang dalawang level 2 box, kabuuang 40 points. Pagbukas niya, agad na nag-upgrade ang kanyang katawan, lumampas sa level 1 ang kanyang physical strength at tumaas ng 25% ang attributes niya. Matapos ang epekto, lumabas ang usok bilang senyales na tinanggap ng katawan niya ang bagong lakas. Worth it talaga ang reward. Nagliwanag ang mukha ni Jiang sa tuwa. 25% enhancement. Mayroon na akong 33 energy points. Sa dagdag na 25%, lagpas 4 na po na yun, parang 8 beses ang lakas ko kumpara sa normal na tao. Masigla niyang piniga ang braso at sabik na sabik subukan agad ang bagong lakas niya. Kinabukasan, sa taas ng gusali, sinabi ni Mr. Li kay Jiang na mas tago ang spot na ito, pero mas masama ang pananaw kaysa sa watchtower. Ang mga blind spot sa kasabay ng pader ay malaki. Sinabi naman ni Jiang kay Mr. Li, "Huwag kang mag-alala dahil ang pananatili dito ay hindi dahil sa tanawin." Nanlaki ang mata ni Mr. Li, "So para saan to?" tanong niya. Ngumiti lang si Jiang at tumingin sa malayo. Pagkatapos ay kalmadong bumaling kay Mr. Li, "Naalala ko sinabi mo noon, sniper ka raw dati, tama?" Medyo nahiya si Mr. Li at nagkamot ng ulo. Mali ang tanda mo. Hindi taon, buwan lang. Natuto lang ako ng kaunti. Pansamantala akong pumalit noon kaya nagulat lang ako ng fake info. Kahit ganun, tiwala pa rin si Jiang dahil nasaksihan niyang mahusay humawak ng baril si Mr. Li dati. Kaya tinuloy niya. Kung sa 100 hanggang 200 meters, kaya mo bang maging accurate? Kumpiyansa si Mr. Li, tumawa ng malakas at tinapik ang dibdib, "Haha. Minamaliit mo ako, basta walang malakas na hangin, kahit 500 meters kaya kung tamaan." Tumango si Jiang, nakangisi at may mapanganib na titig, sapat na yon. Biglang dumating si Zhang Qi, pawis na pawis, dala ang mabigat na kahon. "Hey, Jiang, nandito na ang pinapakuha mo. Ang bigat nito, grabe." Agad nilang binaba ang kahon. Nang makita ito, binuksan ni Jiang, at bumungad ang isang sniper rifle. Napasinghap si Mr. Li, nanlaki ang mata. Sniper rifle, Diyos ko, Jiang, hindi basta-basta nakakakuha nito. Saan mo ito nakuha? Kalma lang si Jiang, bahagyang ngumiti. 2 box lang ng bala ang meron tayo. 10 bala lahat, tipirin mo. Nanginginig ang kamay ni Mr. Li habang hawak ang sniper rifle, tila na naginip. Hindi ako makapaniwala, sa wakas. Pagkatapos maayos ang lahat, tinanong ni Jiang si Zhang Qi, "Nakapwesto na ba ang iba?" Seryosong sagot ni Zhang Qi. "Nakaposisyon na sila." Tumango si Jiang at nagpayo. "Maganda, panatilihin niyo ang pagbabantay. Maaaring dumating ang kalaban kahit anong oras." Sa observation tower, inaayos ni Shan Shan ang signal ng headset. Bigla siyang nakadetect ng kakaiba. "Hello, may unusual activity detected."
Sumagot ang kabilang linya, message received. Samantala, si Mr. Lee ay nakaposisyon na, nakadapa habang itinatapat ang sniper sa railing. Nakatutok siya habang nakikipagpalitan ng impormasyon kay Shanshan. Narinig nila sa report, ang kalaban ay armado. Maghanda kayo. Sa kotse ng grupo ni Rui. Nasa loob pa rin sila ng sasakyan, hindi bumababa. Ang kanyang tauhan, gamit ang binoculars, ay nagmasid. Walang tao, nasaan ang mga refugee sa may bakod? Huwag mong sabihing dinala na sila at kinatay. Nagsalita ang driver, baka dapat maghintay muna tayo. Parang hindi kasing dali gaya ng inaakala natin. Lumapit si Rui, mahina pero mabagsik ang tinig, hindi. Diretso tayo, malapit na tayo. Kapag nakita nila tayo at nakabawi pa sila, mahihirapan tayong umatake muli. Agad na tumugon ang tauhan, seryoso at handa. Akala nila'y lihim silang kumikilos, hindi nila alam, binabantayan sila ng sniper team at iniuulat ni Shanshan ang bawat galaw nila. Mula sa itaas ng base, dumating ang utos ni Jiang, ang target ay nasa range na. Open fire. Sunod-sunod na putok mula sa team ni Jiang. Tumama ang mga bala sa mga sasakyan ng kalaban, nagliyab ang paligid ng mga tama. Patuloy pa ring umaabante ang convoy, pero sunod-sunod ang tama ng bala. Sa isang kotse, 2 beses tinamaan sa dibdib ang driver. Nagsisigaw siya sa sakit. Agad na nawala ng kontrol ang sasakyan, lumiko at bumangga sa harap ng iba, hinarangan ang convoy sa likod. Nagpatuloy ang pagtakbo ng sasakyan, hanggang sa bumangga ito sa hanay ng mga puno sa gilid ng kalsada. Sa lakas ng impact, sumabog ang mga gulong at tumilapon. Tagumpay, nabawasan ng isa ang target ni Jiang at ng kanyang grupo. Sa kabilang banda, ligtas pa rin sa loob ng ibang sasakyan si Rui, ngunit halos kumulo ang dugo sa galit nang makita niyang malaki na ang nalugi sa panig nila. Nanggigigil ang mukha niya habang napapamura, peste. Paano nangyari to? Anong gagawin natin ngayon? Napilitan ang convoy na bumagal. Habang bumabagal sila, mas lalo pang bumilis at lumakas ang putok ng baril mula sa base. Pilit silang umiwas, pazigzag-zigzag pakaliwat pa kanan, pero halatang wala ng silbi. Mula sa loob ng sasakyan, may nag-radio. Diretso lang, may tagong pwesto sa ilalim ng pader. Matapos ang tila walang katapusang bakbakan, nakarating din sila sa mismong tarangkahan ng base ni Jiang. Huminto ang convoy, at bumaba ang isang dambuhalang lalaki, ang halimaw na sabik sa laman ng tao. May hawak siyang malaking chainsaw. Binuksan niya ang makina at umalingaw-ngaw ang nakabibinging ugong. Malakas ang sigaw niya, patayin. Patayin sila lahat. Ginamit niya ang chainsaw para gupitan ang pinto. Pakaliwat pa kanan niyang inuyad hanggang magkaroon ng malalim at mahabang hiwa. Mula sa observation tower, napatili si Shanshan, Diyos ko. May halimaw na pinipilit sirain ang pinto. Nang gigigil siya, ginagawa ang lahat para makapasok. Natutok ang lahat ng atensyon sa dambuhalang lalaki. Agad na nagutos si Shanshan, sunod-sunod lang ang putok. Huwag titigil. Kaagad na nakatutok ang lahat ng baril sa lupa sa ibaba. Sumilip mula sa likod ng kanilang mga sasakyan si Rui at ang grupo niya. Nagtago sila sa ilalim ng kotse, naghihintay ng tamang oras para bumawi ng putok. Umalangaw-ngaw ang paligid sa dami ng bala. Kumapal ang usok at naamoy ng lahat ang matapang na amoy ng pulbura. Sigaw ni Rui, gumanti kayo. Supulan sila, takpan ang nasa harapan. Si Shanshan at isa pang kasama ay muntik tamaan ng sunod-sunod na bala. Nanginginig sila sa takot, ramdam ang hirap ng isang estudyante lang na nakikipagsagupaan sa isang kilalang gang. Sa kabilang side, apektado rin sina Zhang Qi. Tinamaan sa balikat si Xiao Kai. Xiao Kai, pasigaw na tawag ni Zhang Qi, sabay hila sa kanya papasok. Agad niyang pinaalala sa lahat. May mga submachine gun sila. Halos kapantay ang firepower nila sa atin. Ginawa ng lahat ang lahat para manatili sa pwesto, reload agad, walang palya. Sa taas, si Mr. Song ay hirap din sa bigat ng putukan. Huwag kayong matakot, hawak lang, sapat ang bala natin, sigaw niya para palakasin ang loob ng lahat. Sa kanyang karanasan, mabilis na naintindihan ni Shengbo ang plano ng kalaban. Tinututukan nila ang pinto. Kapag nabutas yun, dehado tayo. Sigaw niya sa mga kasamahan.
Samantala, si Jiang ay nasa ibang pwesto. Sa earpiece, mariin niyang sinabi, "Huwag kayong mag-alala, planado na to." Kaya pala hindi nagpapakita si Jiang, may sarili siyang battle plan. Habang abala ang lahat sa ibang direksyon, tahimik niyang binuksan ang side door at mabilis na tumakbo papunta sa observation tower. Mabilis at walang ingay ang mga hakbang niya, hindi siya napansin ng sinuman.